Kaya nga tayo hindi humihinto. Maulan, bumagyo, maunos man o hindi, andito pa rin tayo sa kanyang salita. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Andito ba siya ngayon? Amen. Ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord. Kalapakan natin ang ating buhay na naman. God is good. All the time. All the time. God is good. Now and forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Now And forever. Yahweh Shaddai. Set my spirit Set my free. spirit free. Yahweh El Shaddai. Uli, palapakan natin si Amang Yahweh. Okay, maganda ba tayong makinig? Natunay na po na makaganda ng ating pagbasa. Nasabi nga natin, huwag tayong masyadong mabagabag sa lahat ng mga problema. Baka dumating ang oras na panahon, dumating siya, hindi tayo nakatuon sa ating Panginoon. Amen? Palagi tayo nakatuon sa Kanya, palagi tayo nakakonsentrate sa Kanya, para kung ano man ang dumating na sa buhay natin, kayang-kayang palayasin. Amen? At handa na po bang makinig ang lahat? Okay. Naulit ko po, natunay na po ang ating kapatid na ito, patuloy siyang tinatawag at hinihirang ng Diyos. Patuloy po siyang pinagagaling ng ating Panginoon sa tulong at habag ng Diyos sa pamagitan ng ating mga therapists. Sa dati, nangangapa ang ating kapatid. Ngayon, hindi na siya nangangapa. Nakikita na niya si Sister Philip. Ang ina sa bagong Jerusalem, walang iba, pinagaganda. At tunay nga po, patuloy siyang sumusunod sa ating Panginoon. No other than Inang Hermie. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Uy! Sabi niya sa akin. Uy! Wayman Diyos! Amen. Narito ba siya ngayon? Amen! Kung ganon, palakpakan ng malakas tumakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin siya ang Yahweh! Purihin ang Panginoon sa Kristo! Purihin ang banal na Espiritu Santo! Purihin, purihin, purihin ang Panginoon. God is good! All the time. All the time! God is good. Set my spirit free! Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai! Set my spirit free. Maraming palakpak! Hallelujah. Maraming grasya! Amen. Konti ang palakpak! Kunting gracias. Konti grasya! Walang palakpak! Walang grasya. Walang grasya! Amen! Kaya muli, palakpakan ng malakas ang ating Panginoon! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ayan! No? Para tayo nasasing. Para sa second. Isimba! Kailangan mo sumigaw para lumayas yung kaba. Amen! Di ba? Kapag pinapalayas natin yung mga kaba natin, isigaw mo ang Panginoon. Amen! Purihin ang Panginoon! Ayan. Sabi nga, ilabas na natin ang ating mga ngiti. Magsingiti po tayo. Bakit kailangan umuti? Sapagkat tatanggapin natin ang salita ng Diyos. Amen. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ba'y tupa ni Jesus? Amen. Amen! Kung ganon, makinig, makinig, makinig Tama na maging tupa. ang may pandinig. Amen? Dadako na po tayo sa ating pagsasalupan, ang pagbasa na galing kay San Lucas, no? 21, 34, hanggang 36. Yan. Anong sabi? Mag-ingat kayo. No? Mag-ingat. Pinag-iingat tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat makadaw tayo malulog sa katakawan, magumon sa katakawan. Ano ba yung katakawan? Matakaw. Matakaw sa pagkain. Masama yun. Di ba? Pag tayo matakaw sa pagkain, ano mangyayari? Magkakasakit. Magkakasakit. At mawawalan ng pagkain yung ito. Di ba? Kapag tayo'y ganit sa pagkain,
galit sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ayaw niya yan. Kaya nga ang sabi, kayo'y huwag malulong sa kasayahan. Ano ba yung kasayahan na pinagbabawal ng ating Panginoon? Yung pagpunta-punta sa mga patay-sindi, sa mga sugalan. Di ba? Masaya ka doon? Pag naglalaro ka? Sa mga kasino. Yan. Bawal. Ayaw ng Panginoon dyan. Tayo magpunta. Ayaw niya rin na tayo ay malulong sa mga paglalasing, no? Kapag tayo pupunta sa mga kasayahan, may inuman doon. Amen? Tayo ay naglalasing. Ayaw ng Diyos. Bakit? Sapagkat kapag tayo nalasing, anong mangyayari sa atin? Magkakasakit ka. Kung araw-araw kang lasing, ano ba ang mangyayari sa atay mo? Nako, masusunog ang atay. No? Hindi lang yun. Makagagawa ka ng hindi ka nais-nais. No? Sapagkat di kayo lasing, wala ka sa iyong kondisyon. Sa tamang pagkatao mo. No? Wala ka doon. Kaya tayo ay pinagbabawalan na maglasing. Amen? Gayon din naman na matuon ang ating mga isip sa mga alalahanin dito sa buhay na ito. Ano ba yung mga alalahanin na sinasabi ng ating Panginoon? Yung mga bayarin, mga sakit, mga kung ano-anong mga problema na ating inaalala. No? Kapag dumating na nga ang katapusan ng buwan, di ba? Takot na takot tayo. Pero sa katapusan ng mundo, no, nagkikibit balikat lang. Pero pag sinabi mo katapusan ng buwan na, ayan, alarma ka na, no? Naalala mo na yung babayaran mo. Magbabayad nga pala ako ng ng tubig, ng ilaw, ng telepono, ng tuition. Napakaraming babayarin. Ang sabi ng Panginoon, ibigay niyo sa akin lahat yan, mga alalahanin na yan, no? Na yung mga alalahanin na yan, ibigay natin sa Diyos. Amen. At bigyan natin ng puwang ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung puro tayo kung ano-ano problema ang ating pinagkakabalahan. Kapag nasa atin ang Diyos, diba? Pag nasa buhay natin ang Diyos, inaalis ng Diyos ang lahat ng problema. Nililinis tayo ng Diyos. No? Ang sabi nga, kapag tayo inabutan, sabi niya, kapag kayo inabot sa mga ganyan, no? Paglalasing, kalayawan, mga kung ano-ano, pag tayo inabutan dyan tayo huhukuman. Hindi ba? Ano ba yung abot na araw na iyon na sinasabi ng ating Panginoon? Na darating sa bawat isa sa atin ng mga tao sa lupa. Ano ba yung darating na iyon? Ano yun? Kamatayan, tama kapatid. Kamatayan yun. Kapag tayong lahat, mamamatay. Diba? Walang hindi mamamatay. Sapagkat tayo lahat ay mamamatay. Amen? Kaya nga, tayo dapat maghandaan. Sabi, maghanda kayo. No? Pag kayo dumating na yung mga araw na yan, kailangan kayo ay handa. Amen. Handa na ba kayo? Amen. Hindi pa. Hindi ba? Ikaw talaga Ang isa. ba? Huwag ka magmadala. Hindi pa kayo handa. Sa tamang panahon. Kailangan ngayon pa lang maghanda lang. No? Ang sabi nga, huwag kakalimutan ang kamatayan. Sapagkat lahat tayo ay mamamatay. Walang hindi mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Una-una nga lamang
panahon na. Kaya huwag nating Tawatin mo na. katakutan ang kamatayan. Yung 80 years old nga, no? Sabi niya sa doktor niya, Dok, gawin niyo po ang lahat para ako'y mabuhay. Takot mo. May 80 na siya, pero takot pang mamatay. Di ba? Kapag napag-uusapan natin ang kamatayan, ano ba ang ginagawa natin? Knock on wood. Di ba? Knock on wood. Huwag nawa sa ating tumama. Di ba? Ayaw natin mapag-usapan ang kamatayan. Sapagkat tayo'y takot. Pero pag tayo nakahanda, hindi natin katatakutan ang kamatayan. No? Paano ka maghanda? Maghandaan ang kamatayan. Yung iba, bumibili na ng kabaong. No? Service. Simenteryo na. Meron na paglilibingan. Ganon yung iba maghanda. Pero hindi ganon ang sinasabi ng ating Panginoon na paghahanda. Tayo nasa dapat hakna ng ating mga buhay. Kailangan dapat nakahanda na tayo. Amen. Nakahanda na tayo sa darating na kamatayan. Amen. Sabi nga, at ikaw ay nagpunta sa birthday, mas maganda para magpunta sa Lamayan. Sa birthday daw, puro kasayaan doon. No, happy, happy. Happy, happy. No? Pero sa Lamayan, ano ang maririnig mo? Panagboy. Sabi ng mga tao, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Naaalala ang Diyos kapag may lamayan at nakikita mo na ikaw pala'y mamamatay din. No? Kapag ikaw ay tumingin sa kabaong, ano ang sasabihin? Patay. Ako ngayon. Ikaw bukas. Diba? Kaya tayo, dapat nakahanda. Alam niyo ba kung paano maghanda? Sagot, alam niyo ba kung paano maghanda? Paano? Mag-ipon tayo ng mga sa nagkayaman. Mag-ipon ng kayamanan sa langit. Mabuti. Ayan. Paano kayo mag-ipon ng kayamanan sa langit? Gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ganon tayo makakapag-ipon ng kayamanan sa langit. Di ba? Magpatawad sa ating kapwa. Bakit? Sapagkat hindi tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. No? Kaya tayo dapat may mababang loob. No? Ang mga bunga ng banal na Espiritu ay dapat nasa ating buhay na. Nakikita na sa atin. Amen? No? Para makapag-impok. Ganyan ang bunga. Pag may bunga, mayroong inimpok sa langit. Amen? Pag tayo nag-impok sa langit, pagpunta natin doon, mayaman tayo. Kasi malaki na yung kayamanan natin sa langit kapag tayo ay nag-impok. No? Dito sa lupa ay sa langit. Doon pumupunta yung ating mga ginagawang kabutihan sa ating kapwa. Ano? Kaya nga sabi nung fan, na idalangin natin, sabi ni Jesus, idalangin nyo na kayo ay magkaroon ng lakas para mapagtagumpayan ang mga mangyayari sa buhay na ito. Ano ba yung mga mangyayari sa buhay na ito? Ano yun? Mga pagsubok, mga suliranin. Yan, pero may tinuturo ang Panginoon na sa kanyang pagbabalik. No? Sa kanyang pagbabalik, kapag ang mundo ay may kawakasan. Amen? Magwawakas ang mundo nating tinitirahan. Naniniwala ka kayo doon? Oo. Eh ngayon nga
Huwag kayong mainigaw. Mainigaw ng mga propeta, ng mga bulaang propeta. Na sinasabi siya ay si Jesus. Nagsasabi siya ay si Jesus. Yun ang unang sinabi ng ating Panginoon. Huwag kayong mainigaw ng mga bulaang propeta. No? At pagkatapos sinabi niya, makakalindol sa iba't ibang dako ng daigdig. Nangyayari na ba yan? Amen. Sa Mindanao, madalas. Diba? Madalas ang lindol doon. No? Kaya nga nakatatakot ang mga panahon ito. Sapagkat tayo ay nasa huling araw na. Nasa mga huling araw na tayo. Ang sabi nga, magkakaroon ng mga digmaan. Alinaw-naw ng digmaan. Ang kaharian, laban sa kaharian. Nangyayari na ba yan? Nangyayari na sa Russia, Ukraine, sa Hamas, at saka sa Israel. No? Meron pang iba na katatapos lang nila doon sa hindi pa sila tapos, no? Na nagkakagulo. Ang sabi nga, magkakagutom. Amen? Magkakagutom daw. Huh? At naranasan na natin yan. Lalo na sinasabi ni brother na matutuyo ang mga dagat. O, di ba? Magkakagutom tayo. Mamahal ang tubig. No? Iinumin. Dahil na lang. No? Di ba? Magtutuyo dahil sa sobrang init. Ayan. Kaya ang nakasulat sa Biblia, tunay na totoo. Amen? At sinabi pa, magkakaroon ng malaking kapighatian. Ano ba yung malaking kapighatian? Buong mundo ang magdaranas ng kapighatian yun. Abay, nagdanas na tayo ng COVID. Buong mundo yun. Di ba? Kapag nangyari na raw yun, malapit na dumating ang wakas. Sabi ng ating Panginoon. Malapit na. Nasa may pintuan na nga. Andiyan na sa may punto. Kaya nga tayo, sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay matuto sa ating mga buhay. No? Na tayo ay lumapit sa Diyos. Ang Diyos lang ang atangin nating sandigan. Ang tanging magliligtas sa atin. No? Siya lang. Paano tayo liligtas kung nasisira na ang ating mundo? Ang sabi nga, si Jesus nakasakay sa alapaap, no? At susunduin tayo. No? Susunduin tayo ng ating Panginoong Jesus. Susunduin yung mga nananalig, nananampalataya kay Jesus. No? Di ba? Yun ang mangyayari sa atin. Ililigtas tayo ng ating Panginoon. Yan? Di ba? Kaya nga, kapit tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong aalis sa piling ng ating Panginoon. No? Amen? Amen. Ayan. Wala pa. Wala pa. Galing si Stalman, kapag si Stalman, 10 minutes lang. Wala pa. Tayong, sabi nga, kailangan natin tumayo. Sabi na nga si Panginoon Jesus, makita niya na tayo'y nakatayo sa kanyang harapan. Ano ba yun? Pag nakatayo na tayo sa harapan ng ating Panginoon, tayo ay lilitisin. Sasabihin sa atin kung saan tayo tutungo. No? Sabi niya, ang sino man, ako'y nagutom, ako'y iyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y iyong pinainom. Ako'y nawalan ng damit, ako'y iyong pinaramitan. Ako'y
kaharian mo. Ayan. Tanong yung ano. Kailan pa po kayo? Pinainom, pinakain, pinaramtan, pinatuloy, dinalaw. Nang gawin mo yan sa kaliliitang mong kapatid, ginawa mo sa akin. Ayan. Dapat pala, ganon. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yung pala ang gusto ng ating Panginoon. Kapag minamahal natin ang ating kapwa, minamahal natin ang Diyos. Yan, di ba? Minamahal mo yung kapwa. Dahil sa kapwa, nandoon ang Diyos, minamahal mo ang Diyos. Doon natin mapapakita sa Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya nga, yan ang tatanungin sa atin. Pag tayo tumayo na sa harapan ni Jesus, ano ba ang ginawa mo sa lupa? Hindi niya tatanungin kung magkano yung pera mo doon. Kung lumaki na ba yung negosyo mo. Hindi yun ang tatanungin ng ating Panginoon. Ang tatanungin niya, ano ba ang ginawa mo? Mabubuting gawa na ginawa mo sa lupa. Amen? Kaya kung tayo nakapag-impok ng mga kayamanan sa langit, di ba, tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Mabilis sa Butunan Santon ang pagpapasok sa atin. Wala nang pigil-pigil sapagkat tayo ay may inimbak sa langit na kayamanan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya sa mga buhay natin ngayon, no? Mag-isip-isip tayo. Diba? Isip-isip. Para naman, no? Maibigay natin yung dapat natin gawin. Kung hindi tayo nag-iisip, baka kung ano-ano na ang ating ginagawa. Diba? Minsan, mapanin lang yung diablo. Mapanin lang yan. Nandito ka na sa gawain. Abay, nakagagawa ka pala ng kasalanan. Nakagagawa ka pala ng kasalanan. Bakit? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Ang Panginoon, hindi tumitingin sa ating mga gawa, kundi sa ating mga puso. Yung puso natin ang tinitignan ng ating Panginoon. Kung yan ba ay malinis, maraming basura, ang gusto ng Panginoon, malinis na puso. Yun ang kanyang gusto. Sapagkat ang Panginoon, malinis ang kanyang puso. Kaya kailangan tayo malinis din ang ating mga puso. Walang, ano ba yung mga nandoong basura? Selos, galit, hinanakit, inggit, katamaran, pagkukunwari, paghatol. Di ba? Marami pa. Pag yan ay ating ginagawa, akala mo wala kang kasalanan? Meron. ang akala lang natin kasalanan, yun tayo ay pumatay. Nangalan niya. At ano pa? Yung nagnakaw. Mabigat na kasalanan yan. Hindi natin ginagawa, pero ang alam natin, wala tayong kasalanan. Pero tanungin mo ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, lahat ng tao makasalanan. Walang hindi. Diba? Kasi konting kibot, konting kilos, konting isip, nagkakasala tayo. Amen? Sapagkat ang Diyos tumitingin sa ating mga puso. Malinis tayo sa panlabas, ngunit ang panloob ay madumi. Puno ng bulok. Katulad ng mga Pariseo. Diba yung mga Pariseo, sabi ng ating Panginoon, para silang mga libingan na maputi sa labas, ngunit sa loob, maitim, bulok ang loob ng libingan. Ganon, inihatulad ng Diyos ni Jesus ang mga Pariseo. No?
mabubuti. Akala nila sila ay mabubuti. Sapagkat sila ay naglilingkod sa Diyos. Nag-aika po sa Diyos. Nag-ayuno sa Diyos. Ano pa ang ginagawa? Naglilingkod sila, nag-aayuno. Pero, ang kanilang puso, gusto nilang patayin si Jesus. Yun, maitim ang kanilang mga puso. Diba? Maitim ang hangarin, sabi nga ng ating Panginoon. Pag ikaw ay nag-isip ng masama sa iyong kapatid, nagkakasala ka na ng pagpatay. Amen. Iniisip mo pa lang yung masama na gagawin dito sa kapatid mo. Nagkakasala ka na. Yun ang batas ng ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay tumitingin ng mahalay sa babae, ang sabi ng Panginoon, nangangalunya ka na, nagkakasala ka. Kaya nga, tayo, ang isip natin, linisin din natin. Huwag kung ano-anong chismis ang sasalapin. Pag dumating ang chismis, ilabas sa kabila. Bahala ang Diyos, humatol kung ano man yung chismis na yan. Ipaubaya natin kay Amang Yahweh. Amen? Para hindi matibag ang gawain ng Panginoon. Amen? Di ba? Kapag tumitingin tayo sa kapwa, di ba? Tinitignan mo yung kapwa mo. Hindi maganda ang ginagawa. Ayoko na pumunta ron. Kasi masama ang ginagawa niya. Ayoko na pumunta. Ay, sino ang talo doon? Di ba tayo? Tumitingin tayo sa ating kapwa. Hindi naman tayo tumitingin sa Diyos. No? Tignan natin ang ating Panginoon. Yon ang ating tingnan. Hindi yung pagkakamali ng ating kapwa. Yan. Nakakailan na ba ako? Nakabit yan na yata ako. Hallelujah! 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 Kung kaya't ang bawat isa, lagi ninyong isapuso ang inyong natututunan sa mga aral ng Diyos, upang kung kayo man sa takdang panahon ay pagkakatiwalaan ng Diyos na mga bagay na gagampanan ninyo. Kailanman ay hindi kayo mabili. Ayan, no? Pag daw ang ating mga puso ay malilinis, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Makita sa tayo nasa langit na, malinis ang ating puso. Di ba? Mayroong pagagawa sa atin ng Diyos doon. Ano bang ginagawa nandun na sa kaharian ng langit? Ano bang ginagawa doon ng mga anghel? Nagpupuri pa rin. Nagpupuri sa ating Panginoon. Nagdadasal sa mga tao dito sa sanlibutan. No? Ganun na ginagawa. Puro pagpupuri. No? Wala na doong gutom, wala nang uhaw, wala nang sakit, wala nang problema, wala nang kamatayan. Buhay na walang hanggang kaligayahan ang ating tatanungin kapag tayo nakapaghanda tayo na ating mga buhay dito. Amen? Kaya ang maitatagubili ko lang, paghandaan natin ang ating pag-alis dito. Ang ating kamatayan. No? Para tayo ay mapunta sa buhay na walang hanggan na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ating